Hi, welcome back to my channel. This is the Mr. Channel, and on this episode, I'm going to share with you some videos that I saw over on TikTok. And medyo napapanahon yung mga videos na to. One is medyo pang patama, and another one is medyo on the real talk side. So, these videos kasi, the second one I saw earlier today, and it caught my attention that parang we Filipinos should start thinking about. And then, when I saved that, I remember this video naman, yung first one that I'm going to share later on or in a few minutes or in a few seconds. Matagal ko na siyang na-save. Something funny kasi na I thought of na sabi ko, medyo napapanahon din siya sa mga nangyayari ngayon. So, without further ado, let's go to those videos. So first one is from Hari ng Kababawan. I know, ang Panginoon ng Kababawan, you know him, he's very popular on TikTok. So, this is just one of his funny videos na medyo may patama. Reptiles of the Philippines. Mga ahas, mga buhaya, and the likes. I'm sure dito yung ex mong tinutem ka nang di mo alam. What's a common mythology? What's an example of a myth? Yung mahal ka rin yung taong hinahabol-habol mo. Crime and punishment. Puro crime lang, walang punishment sa mga kurang. The practice of not thinking. Ay expert pa yung mga Pinoy dyan. Pagdating sa cheater ng jowa, o kapag elections. Portrait of a thief. This is no. So, sa portrait of a thief, sinong naalala nyo? Sinong pumasok sa utak nyo? Diba? Very timely with what's happening right now and yung mga revelations na natutuklasan natin every day or every week. Parang meron tayong nalalaman na natutuklasan na bago about sa mga government officials natin. Particularly sa mga tao na nasa House of Representatives and sa Senate na ngayon nalalaman natin yung kung paano sila magtrabaho and kung ano-ano yung mga pinaggagawa nila dyan sa gobyerno, di ba? Sorry, medyo ngongo ako right now kasi kanina pa ako nag-allergy. One of the reasons why medyo dumadalang yung gawa ko ng videos and pagla-livestream ko is because of yung allergy ko. Diba? Yon. So, that's the first video na funny and at the same time, medyo may patama on how we are, how blind we are sa mga taong gobyerno na niluluklok natin sa mga posisyon. Diba? Now, let's move on to the next video. This one naman is from Ninong A, and it's more on, I'm going to say na us in general. Tayong mga Filipinos in general. Okay, and he's going to tell a story about something na I'm sure mako-consider nating lahat dito na one of the Filipino toxic traits na I'm going to say, nako, bahala na. OA na sa kong OA, but very common sa ating mga Filipinos. Nagkwento sa akin na may tita daw siya na nurse na taga-US. Nag-work for, I think, 40 years of her life. Tapos, at the end of her career, na-diagnose siya with a terminal illness. So, umuwi siya sa Pilipinas thinking na dahil nung kalakasan niya, ang dami niyang pinaaral, ang dami niyang tinulungan, na those people will in turn look after her. Pero in the end, hindi pa rin. Because she positioned herself na siya yung taga-solve ng problema ng mga kamag-anak niya sa Pilipinas. Ang ending,
kahit na may sakit na siya, even though she was dying, siya pa rin yung responsible for paying for her medical bills, for making sure na makakarating siya sa mga appointments niya. Tapos, nung time nakausap ko na yung nagkikwento, she died eventually and yung funeral arrangements, parang naging hassle for the relatives instead of, di ba, parang nagtulong-tulong as a payback for all the good things that she did for them. Pero hindi eh. Bakit? Kasi nasanay sila na may taga-solve ng problema nila. I don't want this to be your story too. Pakiusap lang, don't be the solution to other people's problems. You can guide them, you can provide assistance, but don't rescue people. Kasi kung kayo yung magiging solusyon, you'll end up being ATMs sa mata nila. Tapos hindi na sila mag-iisip on how to solve their own problems. Diba? We want to teach people how to fish instead of being the providers of the fishes. So, let's plan to do our helping out more sustainably. May nagkwento. True, di ba, guys? Hence, mas lalong lumalaganap yung mga proyekto ng mga concerned public officials sa mga pag-imbento nila. Invento! Sa push nila ng mga projects na kagaya ng Tupad, AKAP, ganyan, na right now nakikita natin very questionable and very sobrang magulo na we don't know if it really benefits the majority of the people, most especially yung majority ng mga nangangailangan talaga. But, talking about the trait itself, diba, yan na kasi yung nagiging natin kinakakasanayan. And apparently, may mga government officials tayo na nagbabank dyan sa pag-uugali niyan na nagiging kaugalian or nagiging ugali ng mga maraming Pilipino, yung umasa. And, nagiging ugali din ng ilan, lalo na ng mga mapagsamantala, na mag-play ng role as the hero, savior, na akala mo sila lang yung makakasolve ng mga problema ng mga maraming tao without really actually helping the other people. Without really actually helping other people. So, ayan nga, coming from that, I'm sure, hindi lang yan yung story na narinig nyo or na-experience nyo mismo tungkol sa pagtulong. And I myself have learned in the past few years or in the last 5 years na hindi talaga nakakatulong sa pag-angat ng buhay mo yung umasa ka sa ibang tao na para bang lahat na lang binlame mo maliban sa sarili mo. And I learned that the hard way and the painful way because something like that happened to us. And now, parang I kept on getting sayings or advice from wise people na lagi nilang sinasabi and lagi ko ring naririnig sa kanila na walang isang tao na makakatulong sa atin, lalo na sa mga taong naghihirap. Walang isang tao. But I realized na actually meron. May isang tao na makakatulong sa'yo kung naghihirap ka man or nasa hindi ka gandang kalagayan sa buhay. There's one person that can actually save you. Apart from yung religion or yung belief natin to a higher being, there's actually one person that can help you, no? And apparently, that one person is not Rafi Tulfo, not Erwin Tulfo, not PBBM, not your most famous congressman out there. No. That one person is none other than you, yourself. That's the only person who can help you. And I don't know if a lot of you will agree with me, but that's one thing that I realized, na learning from the community here sa one community, sa batas natin, sa
batas with Attorney Claire, usapang batas, ganyan. One thing I've learned is that the only thing that the only thing that other people can do for you, kung kunyari, um, naghihirap ka man or may pinagdadaanan ka, um, the only thing that other people can do for you is to share sa'yo kung ano man yung similarities ng pinagdaanan nila before sa pinagdadaanan mo ngayon. But, para maalis ka doon sa pinagdadaanan mo ngayon, walang ibang taong makakatulong sa'yo, kundi ikaw at ikaw lang din. Not your relative, not your parents, not your siblings. It's more on ikaw talaga. Because I've also experienced relatives na sobra-sobra na yung pagtulong nila sa another relative na naghihirap. But then, hindi umaasenso or hindi nag-i-improve or hindi nagbabago yung sitwasyon niya because for some reason, parang kinokontra niya yung pagtulong sa kanya. Kasi, tinutulungan siyang magkaroon ng trabaho, ganyan-ganyan. Pero, hindi naman niya pinag-iigihan doon sa trabaho niya. Alam naman nating lahat na kapag ka nagkaroon ka ng trabaho, wala kang ibang dapat gawin kundi gawin yung trabaho mo ng maayos at ng mahusay. 'Di ba? Because then, syempre, karapat-dapat ka doon sa sweldo mo, 'di ba? And then, karapat-dapat ka sa magiging promotion mo if mapopromote ka man. But then, this relative of mine, no matter how other relatives help this person, talagang sinasabi niya pa na minamalas siya and all, ganyan, 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 ganyan. Parang, hindi mo naman kasi inaayos yung pagtatrabaho mo eh. Wala namang ibang gagawa ng trabaho mo kundi ikaw lang dahil yun yung trabaho mo. 'Di ba? May kasamahan ka sa trabaho mo pero meron din silang ibang task, 'di ba? Kaya ka nga hinar para sa trabaho na yan para gawin mo yan. Bakit ang dami-dami mong excuse? So, that's just one scenario that happened to my side, di ba? So, I'm sure other people, mas complex pa, mas complicated pa, mas malala pa. But then, kung iisipin mo talaga doon, yung pinaka-focal person na pwedeng magkaroon ng significant change para mag-shift yung kung ano man yung pinagdadaanan nila or kung para ma-solve yung problema nila is walang iba kundi ang sarili nila. So ikaw, kung ikaw yung may pinagdadaanan ngayon, walang ibang makakatulong sa'yo kundi ikaw at ikaw lang din. Kasi ikaw din yung magdedesisyon. Ikaw yung magdedesisyon kung gagawin mo ba yung in-advise sa'yo or hindi. Ikaw yung magdedesisyon kung kikilos ka na ba o hindi. Ikaw yung magdedesisyon kung finally ba, gugustuhin mo nang ma-solve yung problema mo o hindi? Kung hanggang ngayon ba maglulugmok ka sa kalungkutan, sa dusa, sa kaguluhan, ikaw lang din yun eh. Kahit anong pilit ng ibang tao, hindi at hindi ka nila mapipilit. So, that's one. And for those people naman, nakagaya ng sinabi ni Sir dito na trying to be the savior or the hero for other people, siguro maging learning experience na rin sa lahat ng mga tumutulong na makakatulong lang kayo only to a certain extent. Beyond that, isipin nyo rin kung kaya nyo nang tulungan yung sarili nyo if maging grabe man yung mga sitwasyon. And pagdating ng panahon, kayo naman yung magkaroon ng problema. Diba? Tama si Sir nung sinabi niya na pag palagi kasing may taga-solve ng problema, hindi matututong mag-isip yung tinutulungan o yung nagkakaroon ng problema. Kasi nasanay silang iba ang nagsosolve ng problema sila. And naging ugali din nating mga Pilipino.
I'm sure marami. So, sorry. Sorry, gumagrabe yung aking allergy. Anyway, naging observation ko lang din. Ha? Not so much as an opinion, but an observation na marami sa ating mga Pilipino na kapag may problema sila at humingi sila ng tulong sa ibang tao, para bang pakiramdam nila or ang ine-expect nila is yung taong nilapitan nila ang magso-solve ng problema nila in such a way na hindi na sila mamumblema, but yung taong nilapitan na nila. Para bang ipinasa nila yung problema doon sa tao na yun, sa ibang tao na yun. And ang dami kong storya na narinig na pag inisip mo, parang ganun yung siste. Na parang, teka lang, ikaw yung may problema dito, di ba? Sinabi ko sa'yo, ang tulong ko sa'yo is kung pinayuhan kita kung anong gagawin mo para ma-solve yung problema mo. Bakit para bang gusto mo ako yung gumawa ng trabaho para ma-solve yung problema mo? Diba? May mga ganong scenario which is very toxic. Very, very toxic. And palala ng palala yung mga ganong klaseng tao. All the more na nagkakaroon kasi ng excuses sila dahil may nagpro-provide ng mga band-aid solutions such as yung mga tupad na yan and yung mga akap na yan. Diba? Masarap sanang suportahan yung mga ganyang klaseng proyekto kung talagang nakikita natin na naiibsan talaga yung problema ng mga kababayan natin. And dumadami tayong mga Pilipino na nagkakaroon ng purchasing power. Dumadami tayong mga Pilipino na income-generating individuals, kaso hindi. Mas dumadami yung mga kailangang i-feed na mga individuals more than yung mga nagpo-produce. Diba? Mga income-generating people. Mas na-overcome siya ng mga umaasa at humihingi na lang sa tulong. At kapag hindi mo natulungan, ikaw pa yung masama. Diba? Para bang, dami ko rin nakikitang mga kwento na para bang obligasyon sila ng gobyerno in such a way na lahat ng aspeto ng buhay nila nakaasa sa gobyerno. Minsan matatawa ka na lang, pero nakakainis if pag-iisipan mo kasi lumalala ng lumalala. 'Di ba? So, yun lang naman yung share ko because that's one thing na medyo nakapukaw ng attention ko today. So, for today's vlog, I'm sharing these videos with you guys. And let me know what you think about this, your thoughts on this, experiences on this, and what can you say or what do you think yung can help us na medyo i-counter naman yung ganito kasi palala ng palala when you think about it, di ba? Lalong-lalo na, darating yung eleksyon, baka manalo or manaig yung mga taong malakas humiling ng tulong pero hindi naman nakaka-contribute ng tulong talaga. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Let me know your thoughts on the comment section and smile always. Bye!